Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ibabahay ko sa umagang ito isang paraan ng pagtatanim. Nasa malit lang na area, marami na kayong klase ng halaman na ma-harvest. Umaaning gulay. Ito na po siya, meron po tayo ditong tanim ng palaya. Tapos meron ding kulitis. Meron din tayong daon ng sibuyas, saka talong, tsaka pechay. Ayan po, yan po yung garden natin. Tapos sa banda rin naman dito, meron pa tayo na isingit dito na ito, sitaw. Kaya sa isang area lang marami na tayo pwedeng ma-harvest. Meron tayong ma-harvest dito ang palaya, kulitis, daon ng sibuyas, talong, pechay, saka sitaw. Kaya sa isang area lang makaharvest na tayo ng 6 na klase ng gulay. Ang area siguro ito mahigit isang metro by 3 meters. Ganyan lang kalit yung area niya pero marami na tayong pwedeng ma-harvest. Ang tawag na sa ganitong paraan ng pagtatanim, companion gardening. Tinatawag din nilang multiple cropping system. Ang companion gardening o companion planting ay ang teknik sa pagtatanim na kung saan ang iba't ibang uri ng halaman ay pinagsasama o itinatanim ng malapit sa isa't isa upang magtulungan. Layunin nito ang natural na pagkontrol sa peste. Katulad po nitong tinanim natin na sibuyas. Dahil ang sibuyas matapang ang amoy, ayaw ito ng ibang insekto. Kaya nakatulong ito para itaboy ang ibang insekto. Maganda rin isama ang sitaw sa pagtatanim natin ng companion gardening. Ang sitaw kasi nitrogen fixing bacteria. Kinukuha niya yung nitrogen sa hangin saka dinalagay niya sa ugat. Kaya nakatulong ito para tumaba ang lupa. Ngayon po kasi maganda yung pagkakatanim ko dito dahil sabay-sabay silang lumaki. Kahit magkakadikit sila, dati kasi nagtanim ako ng gantong paraan. Nagkamali ako, hindi maganda yung paglaki nila. Nagtanim ako ng magkatabi, yung isa lumaki, yung isa naman nabansod. Ang isang dahilan kung bakit hindi sila sabay na lumaki dahil yung pinagtataman kong lupa, hindi malusog. Kaya nagagawan sila ng sustansya. Ang isa ko pang mali, yung isa, direct planting, yung isa naman transplanting. Ang nahirapang lumaki doon at nabansod, yung lipat tanim. Dahil yung lipat tanim, hindi agad siya nakarecover. Kaya yung dati na nakatanim ang mabilis lumaki. Ang dahilan naman kung bakit sabay-sabay silang lumaki, dahil maganda po yung lupa niya. Pero dati pangit din yung lupa nito dahil mabato. Ang ginawa ko naman dito, kaya bumanda ang lupa niya, kumuha ko ng mga dahon, saka yung mga damo, pati mga puno ng saging nilagay ko dito. Tinambak ko ito ng mga gabaywang. Saka ako pinabulok hanggang naging lupa. Kaya naging malusog yung lupa niya kahit na dati bato-bato. Ang isang dahilan kung bakit malusog yung mga tumubong halaman dito, dahil sa idinilig kong pataba na organic liquid fertilizer. Galing po ito sa alaga kong isda, yung tubig niya, yung tinitig ko. Ang bala ko lang sana rin dito, talong lang sa kapechay, para sana hindi sila magagawa ng sustansya. Pero may mga batang naglaro na tapon nila yung puto dito sa garden, kaya tumubo naman. Pero kahit ganoon, maganda pa rin naman yung pagtubo niya. Yung sibuyas naman, itananim ko lang yung sa gilid para hindi rin umagaw ng sustansya. Dahil nakita ko siyang tumutubo na. Maganda rin naman yung paglaki niya. Pero ang bala ko lang sana talaga dito, dalawang klase lang itatanim ko. Itong talong sa kapechay, para wag sila magagawa ng sustansya. Ang una ko ditong tinanim itong talong. Kaya medyo malaki na rin yung talong, halos namumulaklak na. Ang ginawa ko naman ditong paraan ng pagtatanim ng talong, pag nagtatanim kami ng tag-araw, sa maluwang na area, kahit maliit lang na area itong pagtataniman ko. Una, nagkakanal muna kami, saka namin patutubigan. Kapag duman na yung tubig, pwede na magtanim. Dahil malambot na yung lupa. Pwede rin naman magtanim habang umagos pa yung tubig. Ang ginamit ko na ditong panukat, itong ginagamit kong panggambol. Alawang tanim natin hanggang matanim natin lahat. Pagkaraan nga po ng mga isang linggo, yung sunod naman nating tanim itong pechay. Ang ginawa ko naman sa pagtatanim ko ng pechay, sinabog ko lang. Una, kumuha lang ako ng pechay sa kundang, nilagay ko sa maliit na lalagyan. Saka ako ngayon sasabog tanim. Ganito ko lang po tinatanim yung pechay para may kalat. Medyo matagal nga lang yung ganyang paraan. Kailangan ng tiyaga para may kalat. Kapag naikalat na natin, saka naman natin yung diligan. Ang naging problema ko lang dito, hindi lahat tumubo. Kaya ang ginawa ko, nagpahabol ako.
Meron ako nakitang tuyong kulitis, kaya yung kumuha rin ako ng bulaklak sa ko sinabay na sinabog. Maganda rin naman naging resulta niya dahil sabay silang lumaki, walang nabansot. Ang kainaman naman sa gantong paraan ng pagtatanim, maliban sa marami tayong ma-harvest, tuloy-tuloy pa tayong makakaani. Dahil hindi naman sabay-sabay yung pag-harvest nila. Kapag na-harvest na natin itong pechay, pwede natin isunod itong kulitis. Saka natin isunod yung palaya. Pwede nang sumunod dyan yung sitaw. Then yung talong. Yan po ang kainaman sa pagtatanim ng companion gardening. Sa isang area lang marami kayong maaani, saka tipid sa trabaho. Dahil kapag nagdilig tayo sa isang area lang din. Yung karaniwang kasing practice natin na nagtatanim lang tayo sa isang area o yung tinatawag din lang monocropping, isa lang yung na-harvest natin. At kadalasan ding tubuan lang ito ng damo. Kaya kung may pa-practice po natin itong companion gardening, malaking tulong po sa atin ito. Lalo sa ating magtatanim. Maganda rin po itong i-apply sa maluwangan. Mas malaki po ang kikitain natin pag na-practice po natin ito. Kaya giginawa ang buhay nating magsasaka. Kung sa tingin nyo makatulong yung ganitong klase ng pagsasaka o pagtatanim, pakibahagi na lang po. Dito na natapos yung video natin, pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag palimutan naman na ang subscribe button at notification bell para like updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.